Magandang gabi po sa ating lahat and welcome po muli sa ating Nightlight dito po sa 20th. And I hope nasa kakapanood po tayo ngayon, bagamat sa ating pong mga iba't ibang mga pinanggagalingan pa, baka po may pauwi pa lang o kaya kung saan man po tayo pupunta. Pero I hope makakapanood po tayo ng Nightlight po natin. Sorry po, naka-ilang countdown po tayo. Pero po sana po nandyan pa rin po kayo, ready na makapanood, makapakinig ng salita po ng ating Panginoon sa gabi po na ito. And sa gabi po na ito, sana continue to like and share and subscribe na rin po. Alam ko naka-live na rin po tayo sa ating YouTube page. And sana po ma-share din po natin. Mention your loved ones mga kapatid. Kasi po maganda po yung mga pag-aaral po natin sa ating pong Nightlight. And masubaybayan po natin to at mabigyan po natin ng oras yung ating pong Panginoon para po sa pagkatuto natin dahil mahalaga na lumalalim po tayo sa Panginoon at hindi po tayo basta umiidad lang. Meron tayong pag sa ating Panginoon. Kamusta po tayo? Pwede kayong mag-comment sa ating comment section and ma-share natin yung ating mga nangyari o baka meron po kayong nais pong ibahagi mga kapatid po natin sa online.
kapatid, tayo pong lahat po muna ay lumapit langin, and bago pa tayo magsimula, sana naka-ready po tayo. Mga Bible po natin, Bible app, or yung ating mga notes para po sa ating pag-aaral sa gabi po na to. Let's pray. Ama naming Diyos, na lubang makapangyarihan sa lahat, Lord, we are grateful, Lord God, for giving us another chance to deliver this Bible study, Lord God, na makapag-aral po ang bawat sa puso namin. Lord, give us knowledge and wisdom po para po maunawaan namin ito. Guide us with the Holy Spirit, Lord God. Cleanse us para po maging karapat-dapat kami sa inyo pong banal na harapan. Bagamat kami man po ay magkakalayo sa online po na ito. But Lord God, we know that isa rin po ang aming pong puso't isipan, makapag-aral na at makapakinig ng inyong mga banal na salita. Panginoon, kayo po sana po manguna po sa amin all throughout the night. Iningatan niyo po yung mga kapatid po namin kung sila man po ay babiyahe o meron man silang pupuntahan. Panginoon, maraming salamat sa iyo namin ibinabalikan lahat ng ito na may papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan, muli po, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. And sa gabi po na ito, panibagong series po at panibagong Bible character po yung mapag-uusapan po natin sa gabi po na ito mga kapatid. And hoping na sana po masubaybayan po natin. If you missed One Night Light, pwede po kayo mag-replay sa ating pong YouTube. Doon ko na po kayo i-direct kasi medyo nabubura po yung ating mga video sa Facebook po ngayon dahil sa kanila pong bagong policy. So ngayon po, panibagong series po natin, and ito po ay may pamagat po na Power of God and Our Response. So medyo direct na po yung ating pong title po ngayon. So ito po yung titingnan po natin, pag-aaralan natin sa gabi po na ito. Dahil we all believe that God is powerful. Amen po. Ang Diyos po ay makapangyarihan po sa buhay po natin, and proven and tested na po yan. That when we look back sa buhay po natin, siguro sa history ng buhay natin, dami natin na pagdaanan, and we can all say and we can all agree that God is powerful. He orchestrates events, maraming mga positions, achievements, milestones na meron po tayo, and accomplishments na nagawa sa buhay po natin because of God's power sa buhay po natin. Marami po siyang ginawang pinatunayan sa buhay po na actually, He doesn't even need to prove Himself. Sorry po, para sa atin. Kasi na-prove niya na po yun even before pa. But today, sa pag-uusapan po natin, pag-aaralan po natin, we will be studying the Book of Esther. Yan. So, familiar po ba kayo sa Book of Esther, mga kapatid? Have you ever read the Book of Esther? And one fun fact, sa Book of Esther, actually, not fun fact, Ito po ay parang isang katotohanan din po talaga na hindi po na-mention si God sa Book of Esther, but He was implied. Meron po siyang implication doon po sa Book of Esther. And marami tayong matututunan, especially sa responsibility natin and how do we respond sa mga current situation na nandoon po tayo, kagaya ng ginawa ni Esther. Kasi sabi po rito, if God is sovereign, what is our responsibility? Ibig sabihin po nito, kung ang Diyos po ay mataas, siya po yung nasusunod, ano naman po ito para sa atin? Ano po yung responsibilidad natin? Kasi hindi po pwedeng si Lord ay sovereign lang, pero wala tayong part as His nasasakupan. Meron tayong parte pa rin po dito. So ito pong response po na ito is determined kung tayo po ba ay magagamit ng Panginoon or just a witness of His glory sa mundong ito. Kaya dalawang part lang po itong pag-aaral po natin. Medyo mag-skip na po tayo mga kapatid. Kasi alam ko po, baka meron po sa atin nakapag-aral na. And I invite you na pag-aralan at basahin din po ito pong Book of Esther. And sabi po rito, we will start on chapter 4. Okay, the study on chapter 4. So magkakaroon lang tayo ng konting background sa chapter 1, 2, and 3 para po makita natin yung general idea bakit tayo mababasa at maririnig natin doon sa chapter 4. Ngayon, ito po yung nangyari sa chapter 1, 2, and 3. Yung chapter 1, si Queen Vashti refuses King Xerxes' command and is removed. This sets the stage for God to position a new queen. Sabi nga po nila, ito daw po yung pinakaunang pageant sa Bible. Bakit po? Kasi si King Xerxes po, siya po ay nagpahanap ng mga napakagagandang mga babae sa buong bayan ng kasama po Israel doon. And alam niyo po kung anong ginawa nila? For 1 year, ang term po natin dito ngayon, nagpa-pamper sila. Nagpa-pamper day sila kasi lahat ng oil pinapahid sa mga babaeng napili. Tapos pinapaganda talaga sila, yung kutis nila, yung pagmumukha nila, yung presentation nila. Lahat po yun pinaghahandaan nila. And then, after 1 year, haharap silang lahat sa hari para po mag-decide yung hari sino po yung papalit sa kanya. And
Eventually, dito na po napunta si Queen Esther. Siya po ay napili at nanalo dahil sa kanyang kagandahan. Sabi po sa chapter 2 naman, Esther, a Jewish orphan raised by Mordecai, becomes queen. Yan. Napili na po siya ng hari. So imagine niyo na lang po, hundreds of young women nag-gather. And ang nanalo ay si Queen Esther. Imagine niyo po kung gaano siya kaganda doon. Yan. Tingnan niyo nga po yung mga katabi niyo po ngayon. Siya ba yung Queen Esther ngayon? Yan, syempre hindi natin alam yung pinaka-itsura ni Queen Esther, but tingnan natin yung resulta. She was chosen as a queen ni King Xerxes. And then chapter 3, syempre hindi lahat smooth. Hindi lahat ng mga achievements, milestones, mga succession or mga successful things sa buhay po natin ay nagiging smooth lang. Sabi sa chapter 3, Haman rises to power and plots genocide of the Jews. So nagkaroon na po ng isang plano na wasakin, patayin ang mga Jews sa panahon po nila. And ito po ay nalaman ni Esther. She knew yung kung ano po yung nangyari at ano po yung plano po na ito. And ito po yung pag-uusapan po natin sa gabi po na ito. What can we learn sa buhay ni Esther sa pagkakataon po ito? Alam niyo po, dito sa scenario ni Queen Esther, we can say, nasabi po dyan sa next slide po natin, what looks like a political drama is actually a divine preparation. If we can see it in the bigger picture, mga kapatid, yun nangyayari kay Queen Esther. Parang political drama lang siya. Para bang merong alitan sa power tripping and all. Dun sa kanila pong pamumuno ni King Xerxes and ni Queen Esther. Pero meron ng magandang plano si Lord. Why it happened? Bakit siya na talaga? Bakit siya ang napili? Bakit siya yung magiging reyna out of tens of women's na nandoon po sa kanila pong lugar? Meron pong palang plano ang ating Panginoon and He was already arranging, planning ahead of time. Bakit ito po yung nangyayari sa ganitong bagay? And what this means para sa atin. Sabi dyan, God often prepares us for battles we don't know are coming. Alam niyo po, most of the time, bakit nangyayari po sa buhay natin yung mga nangyayari sa atin now, or before, is because God is preparing us for something, and especially a battle na kakalabanin natin, na masasabi natin na, Lord, thank you kasi inihanda mo ko. Kaya pala ako nakaranas ng ganong bagay before. Is because ito pala yung kakaharapin ko ngayon. Kaya mga kapatid, sa atin po, kung meron kayong mga struggles in life po ngayon, and meron tayong mga difficulties, baka meron pong plano si Lord for us. He is preparing us for something great. He is preparing us for something na baka hindi pa natin kaya agad ngayon. Kaya He is developing us. Pinapaunlad tayo ng ating pong Panginoon. Pero may tanong din po tayo. Siyempre, si Esther, she was a woman and she was a human being as well. Kaya sabi po dito, may tanong tayong sasagutin. Why did Esther hesitate? Kasi si Mordecai, nagsabi siya na ito yung gawin natin. Pero si Esther, nag-hesitate siya. At ang reason bakit nag-hesitate si Esther is because approaching the king without being summoned could result in immediate death. From verse 11 po ito ng chapter 4. Ang culture po kasi nila, ang mga queen kasi, they were just, sorry po syempre alam naman po natin that all throughout the history, there is para bang meron tayong discrimination pagdating sa women. And dito po sa panahon kasi nila, kapag ikaw ay queen, para ka lang palamuti. So ang pinaka nasusunod talaga, ang pinaka merong final decision and hindi natin po pwedeng pakialaman yon, yung king. And isa po sa kanilang mga culture and mga rules na kanilang sinusunod or law, na kapag ang reyna lumapit sa hari nang hindi naman siya pinapatawag, po pwede siyang ipapatay agad. Kaya si Queen Esther, kasi po 'di ba, ang background natin, si Haman gusto niyang ipapatay yung mga Hudyo. Sabi ni Mordecai, kailangan iligtas yung mga Hudyo. Sabi ni Esther, natatakot siya, baka ganito, baka ganyan. So hindi siya agad nag-hesitate siya, nagkuli siya na lumapit sa ating Panginoon. And alam niyo po, yung hesitation ni Esther, it reveals human fears. At anong human fears po ito? Meron po akong 4 na nilagay dito. Una, fear of rejection. Baka mamaya hindi naman siya payagan ng king. Pangalawa, fear of loss of comfort.
Kasi baka mamaya ang mangyari po, hindi niya na maranasan yung mga nararanasan niyang mga comfort sa buhay. Living as a queen. Pangatlo, kagaya ng sinabi natin kanina, fear of death. Pwede kasi siyang ipapatay. Pang-apat, fear of stepping into the unknown. Hindi niya alam kung anong pwedeng mangyari sa kanya. So she was very hesitant na sundin yung suggestion ni Mordecai. Kasi mahirap po talaga yung gusto ni Mordecai na gawin. Na iligtas yung mga Hudyo, babae pa siya. She don't have a voice. Wala siyang power doon sa pagkakataon pong yun. Pero alam niyo po, this is one of the realities of our lives, even today. Sometimes, obedience feels dangerous. Why? Because it threatens the life we have learned to enjoy. Ang hirap sumunod kay Lord kasi most of the time, yung utos ng Panginoon, it goes out dun sa mga nakasanayan natin. Para bang pinapalabas ka ni Lord sa mga bagay na hindi mo naman ginagawa before. At hindi natin kakayanin siguro if we would analyze it. Parang, Lord, hindi ako to kapag ginawa ko ito. Kaya sometimes, whenever we are getting a command from God na pinapagawa niya po sa atin, on the very moment na nakapagbasa ka ng Bible, nakapakinig ka ng message or Bible study, or meron kang mga realizations sa ating pong buhay, sometimes it threatens the life that we enjoy. Kasi meron palang pinapagawa sa atin yung Panginoon. Kaya ang question po sa atin, are we hesitating because the call is unclear or because the cost is too high? Alam niyo po, ito po yung mga tanong po sa atin. Bakit nga ba ang hirap sumunod sa tawag ni Lord? Alam niyo po yun na parang ramdam na ramdam at rinig mo na yung calling sa'yo ni Lord na ano ba yung pinapagawa niya sa atin. But it's unclear. Ano bang gustong pagawa sa akin ni Lord? Parang gusto ko kasi minsan we have that kind of attitude na gusto natin, alam na natin. We should know beforehand ano yung mga dapat gawin, ano yung mga hindi natin dapat gawin. Meron tayong ganong attitude or character. So pag hindi natin masyadong naiintindihan na unawaan, ang hirap sumunod. And kapag yung cost is too high, ang hirap lalong sumunod kay Lord. Sorry po. Na baka meron pala tayong mga hindi kayang i-let go because the cost is too high. Kapatid, ito po ay isang paalala po sa atin that why are we obeying God? Ano bang reason natin? Alam niyo po, yung challenge ni Mordecai kay Esther. Tingnan niyo po ito. And this is a challenge for us as well. How did Mordecai explain and challenge Esther? Paano to ginawa ni Mordecai? Sabi niya on verse 14, "And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this?" Alam niyo po, baka kaya pala tayo nandito ngayon kung nasaan tayo, kailan, panahon, sinong kasama natin, bakit tayo na-promote, bakit tayo nag-grow up, bakit tayo involved sa ganito, or basta, bakit ikaw nandyan ngayon sa certain point or certain period ng buhay natin. This is also the question. Nakakaya baka tayo nandito because God has a purpose for us. Imagine, sabi ni Mordecai kay Esther, hindi ba kaya ka nandyan sa royal position mo sa panahon ngayon? Is merong ipapagawa sa kanya yung Panginoon. Same thing sa atin. Alam niyo po, meron 3 katotohanan tungkol sa challenge ni Mordecai kay Esther. Number 1, tandaan po natin that silence does not equal safety. Akala natin, kapag tatahimik na lang tayo, wala na tayong sasabihin, it's always the safest way para po maging okay yung sitwasyon. But sometimes, being silent actually endangers our lives. Katulad ni Esther. Imagine natin, maririnig mo yung plano ng genocide sa lahat ng Hudyo. And if she did not talk about it o mag-voice out siya ng kanya pong dapat gawin sa king, mamamatay lahat ng Jews. Mamamatay lahat ng Hudyo. Pangalawa, privilege comes with responsibility. Do we live in a life with privilege? Marami ba tayong kayang gawin? Mataas ba yung posisyon natin somewhere sa company, sa lipunan, o kung saan-saan pa man? Baka kapatid, we have received that kind of privilege for us
to have that responsibility na gamitin tayo ng Panginoon sa mga taong nakapaligid po sa atin. Kaya let's ask God, Lord, why am I in this kind of position? Kasi mga kapatid, tandaan po natin, hindi tayo ilalagay ni Lord somewhere na ibe-bless niya tayo nang wala po siyang plano. Hindi po pwedeng i-bless ka lang ni Lord na wala siyang plano. Kaya nga sabi niya sa pangatlong point, na pangatlong truth, we are positioned, not random. Can you imagine that? For example, hindi po ako randomly lang na napili sa Olongapo. Si Brother Japet, hindi po yan randomly na nakilala natin, nakasama natin sa ministry. Si Brother Gardy, hindi po yan random lang na dumating din kasunod ko dito sa 20th. Ganon din po yung mga elders natin. Hindi po yan random na talaga ng Panginoon. No, we are all positioned. Inilagay tayo kung nasaan tayo ng Panginoon. And meron tayong purpose. Kahit saan tayo naroroon, meron kang purpose. At hanggat hindi po natin nagagawa yung purpose po natin, hindi po tayo grow up at hindi po tayo magmamatured sa ating pananampalataya. Kaya nga po sabi po rito, tinan niyo po yung verse 14. Basahin lang po ulit natin. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. Tignan yung sinabi ni Mordecai, baka kaya ka nahilagay dyan kasi merong plano talaga yung Panginoon para po sa kanya. And what can we learn from Mordecai? We can learn from Mordecai that Mordecai understand God's covenant. Hindi lang po sa kung kani-kanino, God's covenant with Israel. And he is confident, tingnan niyo po ito he is confident that God will deliver them sa kamay ng kalaban. Why? The very reason that we are continuing our lives, our service, our faithfulness sa ating Panginoon is, number one, God is faithful. Kaya po tayo nagpapatuloy ngayon sa buhay natin because we all believe that God is faithful. So whatever the seasons of life na nandoon po tayo ngayon mga kapatid, ang lesson na matututunan natin kay Mordecai is he believed sa kayang gawin ng Panginoon. He believed in God's power and he believed in God's faithfulness. Alam niyo po, when we know God's track record, alam mo yung mga ginawa ng Panginoon before, we stop panicking over temporary threats. Maraming mga temporary threats pero minsan takot na takot tayo sa mga pananakot po na ito Pero we often forget na meron palang ginawa na yung Panginoon na kagaya nito before. And we can always rely sa ating Diyos. Kaya we need to stop panicking. Kailangan na po nating itigil yung mga bagay po na magkakos ng shift ng focus natin, ng faith natin. Kaya if you experience, mga kapatid, yung mga temporary threats in our lives, mga kapatid, let's just remember ano na bang ginawa ni Lord sa buhay po natin. Kung hindi sa buhay natin, anong ginawa ng Diyos sa mga taong pinili niya sa Bible. Alam niyo po, yung queenship ni Esther was both opportunity and responsibility. Why? Akala natin, wala na siya magagawa. Palamuti siya doon that time. And sometimes ganun din sa atin. Akala natin wala tayong magagawa kasi yung sitwasyon natin parang wala naman ako magagawa. Pero alam niyo po mga kapatid, wherever you are, anumang status natin in life, that is an opportunity and responsibility. Ibig sabihin, may pinapagawa sa atin si Lord. Si Esther, she could have enjoyed palace life. Pwede niyang i-ignore na lang yung suffering ng mga tao. Na para bang, sige, bahala kayo dyan. Hindi naman ako madadami niya kasi queen ako So kahit Jew ako, o kung ano mang gawin ni Haman, poprotektahan ako ng hari. Pwede niyang isipin yon. Pero hindi niya ginawa. Alam niyo po, sad reality, that some Christians want salvation but not assignment. Gusto ng mga tao, Kristiyano, kaligtasan lang. Pero ayaw nila yung ipapagawa ni Lord. They love the benefits of grace but resist the burden of calling. Diba? Maraming Kristiyano yung ganun, na para bang gusto nila na, Lord, patawarin nyo kami, give us grace, give us our needs every day. But kapag tinatawag na sila ni Lord sa calling na meron tayo, sometimes hindi natin nagagawa. Everyone has a calling. Everyone has a mission. Ikaw, ako, tayong lahat meron tayong mission. Una, syempre, pangaral ang salita ng Panginoon, but we have a specific mission for each and every one of us. Alam niyo po,
God did not bless us just to improve yung lifestyle na meron tayo. God blessed us para gawin natin ang will niya sa buhay natin. Kaya if you've been blessed, blessed po ba kayo mga kapatid? If you are blessed mga kapatid, ibig sabihin, meron pong gagawin si Lord sa buhay po natin. Either you will be a blessing, you will be a channel of the words of God sa maraming tao. You can be an inspiration, an encouragement sa maraming tao. Tayo po makakapag-discern yan. How God blessed us. How can we be a blessing sa mga taong nakapaligid po sa atin? Tingnan niyo po tong verse 16. Sabi po sa verse 16, "Go, gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day, and I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law, and if I perish, I perish." Ayan. Meron po ba tayong mga strong independent woman dito? Tingnan niyo po, kung maririnig niyo po si Esther, di ba parang, kung mamatay ako, sige. Parang gano'n, nandun yung kanya pong courage dun sa kanya pong gagawin na pagharap sa hari. And alam niyo po, ang ganda ng ibig sabihin po nito. Ang ganda ng pinakita ni Esther dito sa verse na ito. Hindi lang for all the women, but for everyone who follows the Lord. Sabi dito, number 1, she called for fasting. Mga kapatid, fasting, hindi po ito diet. Wag po kayong masyadong iba, uso kasi ngayon intermittent fasting. Hindi po ako nagpa-fasting O kaya naman pag magpapa-check up ka, fasting. Di ba? Yung magpapa-laboratory ka, fasting. No. This fasting, ang very reason ng fasting is to get deeper kay Lord, to know His will, to align our hearts with God. Hindi po para masunod lang yung prayer request natin. No. Sometimes there are people na sinasabi nila, mag-fast tayo para marinig ni Lord yung prayers natin. Yes, God can hear our prayers, but ang pinaka-purpose ng fasting is to align ourselves to God. Ayusin yung buhay, tanggalin yung mga bagay na nakakasira at gawin yung mga bagay na makakatulong po sa ating Panginoon. Pangalawa, she chose courage over comfort. Imagine nga natin, sabi ko po sa inyo kanina, ang tapang ni Esther. Tayo po ba matapang tayo? Mga kababaihan, katulad po ba kayo ni Esther? Kalalakihan, katulad po ba tayo ni Esther? Na matapang sila kahit na ang kapalit nito yung comfort na meron sila. And pangatlo, she accepted the cost. Tinanggap ni Esther yung bayad dun sa bagay na yun. Can we accept the cost dun sa gagawin po natin? Can we accept the consequences na gagawin natin para sa Panginoon? And lastly, mga kapatid, the second part of this study, God's power and our response. Let's focus muna dun sa God's power. Paano nga ba natin makikita yung power ng Diyos sa buhay natin? Naglagay po ako ng 5 dito, but hindi po ito may enclose lang sa 5 ito. Number 1, yung mga doors that open unexpectedly. Kapag may mga opportunities na dumarating sa buhay natin, kapangyarihan ni Lord yan. Magugulat ka na lang, parang may opportunity sa ganito, may opportunity sa ganyan, sa work, sa school, or mga accomplishments natin sa buhay. Kapatid, that is God's power moving. Second, prayers answered at the right time. Mga kapatid, don't get me wrong. Ang ibig sabihin ng prayers answered or answered prayer, it's not always yes. Pag sinabi nating answered prayer, merong sinagot si Lord sa atin na, anak, no. Anak, wait. Answer pa rin yun ng Panginoon. So if we have received that answer at the right time ng ating Panginoon, then kumikilos si Lord sa buhay po natin. Pangatlo, yung mga protection na hindi natin napapansin. Yung mga hindi ka natuloy na biyahe, tapos yung biyahe na yun na aksidente. O kaya naman yung may mga bagay na gagawin ka, pero hindi ka pinayagan o hindi ka inalaw ng Diyos. Kasi meron pala mga ganito, mga kapatid. Sundin natin yung mga ganong bagay. Ibig sabihin, God is working. He is working His power para po sa atin. Pang-apat, divine connections. Alam niyo po kapag nagkakaroon tayo ng mga connections sa ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng mga magagandang breakthrough sa ating pananampalataya, it means God is moving. And lastly, closed doors that saved us. Alam niyo po, kung si Lord nagbubukas ng pintuan sa atin, He also closed some doors.
Sinasara niya rin po yung mga pintuan para sa atin for our protection na hindi tayo masaktan at hindi natin sirain. Di ba narinig niyo po yung parang minsan inaalaw ng Diyos na tayo ng mga ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Kasi mas destructive pala yung po pwedeng makasira sa atin. Kaya sa atin mga kapatid, how can we see God's power? Itong 5 na ito at actually marami pang iba. Papaano natin makikita na nag-work si Lord? And isa pang reality, God is working even when He's silent. Hindi po kapag wala tayong naririnig tungkol kay Lord, parang Lord, tulog ka ata. Parang wala ka atang ginagawa, Lord. Paano ganito? Paano ganyan? Kapatid, kahit wala po tayong naririnig o nararamdaman o nakakausap sa ating Panginoon, ang Diyos ay kumikilos. Alam niyo po, para mas ma-recognize natin yung movement ni Lord sa buhay po natin, these 4 things should be our routines in life. Number 1, reflect regularly. Kapag kagabi, lagi tayo sana nag-reflect. How did God move throughout the day? Is it through my life? Is it through others na ibe-bless tayo? Walang-wala tayo, then God did something? Merong something na dead end sa buhay natin, then God turned things around. So if that, makikita natin na meron pala basic scripture. Kapatid, kapag malayo ka sa Bible, talaga pong hindi natin makikita how God moves in our lives. Pangatlo, walk in obedience. Mabilis sabihin, mahirap gawin. Paano ba tayo susunod kay Lord? Last Sunday ay bibigyan po tayo ng paalala ng Diyos sa ating pagmamahal. So, tanungin din natin yung sarili natin. Are we able to forgive? Are we able to sacrifice para sa mga taong minamahal po natin? And pang-apat, madedevelop natin yung spiritual sensitivity. Or in other words, spiritual discernment. So, magkakaroon tayo ng kaalaman doon sa mga spiritual na bagay, discernment, whether ito bang taong ito, ano bang kailangan niya, ano bang spirito yung meron po siya. So, ma-discern natin yan. And we can recognize God's movement sa pamagitan po ng mga bagay na yun. And alam niyo po kung ano yung problema. The problem is not that God is absent. Ang problema po sa atin, we are so distracted. Distracted tayo ng mga nangyayari sa mundo. Distracted tayo ng mga bagay na minsan hindi naman makaka-apekto sa pananampalataya natin pero doon tayo nakatuon ng pansin. Kasi if we are too distracted, hindi talaga natin makikita yung pagkilos ni Lord. Ganun din, dito po sa Book of Esther. Alam niyo po kung ano po yung pinoportray nitong picture. The Book of Esther beautifully shows God's sovereignty and human responsibility working together. God can put laws, God can open opportunities, God can bless us. Pero mga kapatid, it's up to us how do we respond dun sa ginagawa ng Panginoon. God can do miracles. Mamaya magugulat ka, may miracle na pala sa buhay po natin. Meron na palang power na ibinigay sa atin yung Panginoong Diyos. Meron na palang mga bagay na tayo natanggap na hindi natin namamalayan. And ngayon, how do we respond sa mga bagay po na yun? Kaya, nilagay ni Lord si Esther sa lugar na yon. But Esther still need to decide. Kailangan niya magdesisyon. Papangunahan ba siya ng takot, pangamba? O susundin niya yung ginawa sa kanya ng Panginoon? God can open doors, mga kapatid, but we must walk through them. Hindi tayo kakalad ka rin ni Lord because He gave us free will. Kaya ang tanong, how do we respond? And what is our part? Anong gagawin natin? Number 1, obey when called. Pag tinawag tayo ni Lord, sunod po tayo. Kapag pinagsasalita tayo ni Lord, magsalita po tayo. Huwag tayong manatiling pipe. Huwag tayong manatiling walang salita. Huwag tayong manatiling tahimik na lang. Because if God gave us the voice para po i-speak out, anuman po yung nais ng Panginoon, speak out. Pero syempre, alam naman po natin when, how, what to speak. Kasi that's the moment na merong ibibigay na knowledge po sa atin sa Lord through the Holy Spirit. Third, to act when delay feels safer. Di ba minsan parang sinasabi natin, tsaka na lang. Huwag mo na ngayon. Baka hindi pa time. Pero minsan, napapangunahan lang pala talaga tayo ng takot. Ayaw lang pala talaga nating sumunod sa Panginoon.
So don't delay. Number 4, trust when outcomes are uncertain. Magtiwala tayo kay Lord kapag hindi na tayo sigurado. At kahit hindi tayo sigurado, magtiwala tayo sa Panginoon. And that is our part. Kaya tanungin natin yung sarili natin ngayon. Why has God placed us where we are right now? Bakit kaya ako nilagay ni Lord sa family ko? Bakit ako nasa Flores? Bakit hindi na lang ako nasa Pincas? Bakit hindi na lang ako nasa Targ? Ano? Bakit kaya ako nandito? Bakit kaya ito yung workplace ko? Bakit kaya hindi na lang ako nag-engineer? Bakit hindi lang kaya ako nag-flight attendant? Ano? Bakit kaya ganito yung influence ko? Bakit kaya hindi na lang ako naging artista? Baka magaling naman ako mag-acting tsaka magpatawa. Ako yung binubugbog lagi. Comedy pala, ano? Bakit kaya ito lang yung resources ko? Bakit hindi ako mayaman? Bakit hindi ako mahirap? Bakit ako nasa tama lang? O bakit ako ganito? Bakit ganyan? Bakit ito rin yung ministry ko? Parang ang gusto kong ministry yung nandun sa spotlight. Mga kapatid, tanungin natin yung sarili natin. And let's understand bakit ba tayo nandito sa lugar na ito. Kasi may purpose si Lord. If God blessed you with something, then may purpose po yun. Kaya nga sabi po rito, let us accept responsibility for our decisions. So, meron kayong mga decisions na gagawin po ngayon. Gagawa kayo ng mga plans in life. Let's accept the responsibility along the way. Pangalawa, step forward in obedience. Kailangan kumikilos po tayo. Live by faith. Walk by faith. Third, stop hiding behind fear. Wala pong magagawa yung puro nakakatakot, nakakahiya. Kaya sa gabi po na to, let us overcome those fears. And lastly, trust the unstoppable power of God. Naniniwala tayong makapangyarihan si Lord, mga kapatid. Amen. So magtiwala tayo sa Kanya. Kaya sabi rito sa last slide po natin, God's power accomplishes His purposes, but our response determines whether we are part of the story or merely witnesses to it. Gusto niyo po ba maging parte ng storya ng Panginoon? If yes, walk in obedience. Sundin natin si Lord. Live faithfully. And kagaya ni Esther, nag-hesitate man siya ng una, but she decided to follow. She decided to face head-on yung kanya pong fear. Ano nangyari sa kanya? Nagtagumpay po siya rito. Kaya mga kapatid, sa gabi po na ito, I hope meron po tayong reminder, learnings sa buhay ni Queen Esther. And I encourage you mga kapatid, basahin niyo po yung Book of Esther and ang dami po nating matututunan sa pagkakataon po yan. Kaya let's proceed po sa ating pong mga balita mga kapatid. And pwede po kayo mag-comment dyan sa ating comment section. And kung di po natin masama sa prayers po natin, ay hoping po na ipag-pray din po natin sila personally. So, ilan po sa mga balita natin. Una po yung ating pong Love Fellowship tomorrow. 9 a.m. po ito sa Subic Royal Park. So, sana po makapunta po tayo and makapag-register tayo. Alam ko, 80 participants na po tayo. So, sana kasama rin po kayo doon sa fellowship po na ito. Ang speaker po natin, si Brother Mel. And I hope marami po tayong matutunan about love sa ating pong fellowship po na ito. At ganoon din po ang ating pong Block 27 worship. Every Sunday po ito, 2:30 p.m. So if you want to be a part of this ministry, I hope nandito po yung calling nyo. Baka nahihiya po kayo, natatakot kapatid. This is our time to start our ministry with the Lord. And mga kapatid, sana po isama pa rin po natin sa prayer dahil ngayon po ay currently nagaganap po ang last night ng lamay po ni Brother Jerry Falya. And if you can go pa sa Gordon Heights, pwede po kayo makapunta pa po ngayon. Makaramay po tayo sa pamilya po nila na naiwan po niya dito sa mundong ito. At ganoon din po, prayers din po para po kay na Sister Ana Adriano sa kanila pong buong family for their loss. Dahil po si Brother Romel ay kinuha na po ng ating Panginoon. And if you want to visit, nandun po sila sa Santa Rita. Kung di po ako nagkakamali sa Maganda Street. Alam ko po yun po yung street nila. And by Monday po ay dadalhin po yung kanyang labi dito po sa church. So we would have our services
pwede po kayo magpunta po dito to comfort the family. And sana po ipag-pray din po natin sila. So yun lang po yung ating mga balita po ngayon. So sa mga further announcements po natin ay keep updated lang po sa ating pong mga posts or sa ating mga text messages. And even dun po sa Facebook group po natin, kung di pa po kayo nakaka-join, ay join na po tayo. Currently po, nasa 81 pa lang po yung mga members po natin doon. So, nandun din po minsan yung mga reminders and mga announcement po natin. Kaya po sana po, magsama-sama po tayo sa mga gawain po na ito. Yun lamang po. And tayo pong lahat ay manalangin sa ating pong Panginoon as we close our nightlight. Lord God, na lubos sa makapangyarihan sa lahat, we glorify you this evening. Thank you for reminding us through the life of Esther, Lord God, how powerful you are. You are God that is sovereign sa buhay po namin. And Lord God, that we have the responsibility to respond and to take action sa inyo pong calling, sa inyo pong will sa buhay po namin. Lord God, patawarin niyo po kami kung minsan hindi kami nagiging mga followers ninyo na tunay. Minsan hindi po kami nagiging tapat po sa inyo. Lord God, give us a strength that we need para po magawa yung mga bagay po na to. Lord, let your will be done sa buhay po namin. Alam po namin na hindi mo kami pababayaan all throughout the night, all throughout the day, Panginoong Diyos, na amin pong mararanasan. Lord, give us the rest na kailangan po namin sa gabi po na ito as we glorify you, Lord God, sa aming mga devotions, sa aming mga personal prayers. And Lord God, sana po kayo po yung mapapurihan sa amin. Panginoon, we are praying for the family na naiwan ni Brother Romel Adriano, kay Brother Jerry. Lord God, alam po namin that this is the difficult time ng kanila pong buhay. And Lord God, hindi man po namin mapalitan yung mga taong nawala sa kanila. But Lord God, we ask you to comfort them, to fill the gap, the holes sa buhay po nila na nawala dahil po sa mga mahal nila sa buhay na ito. Panginoong Diyos, alam po namin na hindi madali, hilumin mo yung kanilang mga puso. Patuloy mo silang bigyan ng pag-asa, kalakasan, na lahat ng kanilang pangangailangan, pinansyal, material at sa lahat ng bagay, Lord God, alam namin na hindi mo sila pababayaan. Panginoon, kayo po sana pong mangunat magpala sa kanila. Lord God, alam namin na ibabangon mo sila sa lahat ng mga pagkakataon at alam namin na hindi mo sila pababayaan. Panginoon, maraming salamat po. Mangyari nawa ang mga kagustuhan mo sa amin, sa mga kapatid po namin. At alam namin, Lord God, kayo po ang madadakila sa buhay namin. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, Panginoon, sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid, and see you po sa susunod nating Nightlight.